So, yun nga po, ngayon pong oras na ito ay nagdeklara nga itong si Chavit Singson para sa akin pagdedeklara yan na siya po ay anti-BBM na. At kinokondena niya ang flood control projects ng mga distrito doon sa Ilocos Norte. Ay alam niyo po yung kanyang sinabi parang hindi tama Parang alam niyo yung sabi ko parang may mali. Parang etong kanyang pagkontra hindi po maayos kasi yung kanyang sinasabi na ang contractor daw ng Ilocos Norte ay mga Diskaya din. Ibig sabihin niyan, 'di ba? Talagang ang mga Diskaya, buong Pilipinas ang sakop. At kaya sila nakakakuha ng mga proyekto ay dahil nga po sila ay naglalagay, nagtotongpats. Pero hindi ibig sabihin naman nun, nako, porke etong mga Diskaya ang nakakuha ng proyekto sa Ilocos Norte, meron ng korupsyon. 'Di ba? Ito lamang ay pagpapatunay na ang mga Diskaya talaga makapangyarihan. Sacred cow sila pagdating sa mga proyekto ng gobyerno. Yun ang dapat na maisip nitong si Chavit Singson. Kung ang ating bang Pangulong Bongbong Marcos o si Sandro Marcos o ang mga Marcos doon sa Ilocos Norte ay meron pong korupsyon na ginagawa, ilalabas ba ni PBBM ang mga katarantaduhan sa DPWH? 'Di ba? Ilalabas ba ni PBBM 'yan? 'Di ba? Kung meron pong katarantaduhan ginagawa si Sandro Marcos, tingin nyo ba kukonsintihin niya ni PBBM? Hindi. Kaya si PBBM inilabas po ang issue ng korupsyon na ito sa DPWH kasi alam niya na marami po ang gumagawa ng katarantaduhan sa DPWH at hindi sila kasama doon. Ito yung pahayag ni nitong si Chavit. Pakinggan po natin ito po. Okay. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila Ba't pa ibisigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, Ito hindi ba naisip ni Chavit na kaya may mga proyektong nakukuha ang mga Diskaya sa Ilocos Sur, Ilocos Norte
o sa buong Pilipinas, dahil talagang Luzon, Visayas, Mindanao po ang nakukuhang proyekto ng mga Diskaya, dahil nga sila nga po ang mga kumbaga pinapaboran sa mga bidding kasi nga naglalagay sila sa mga taga DPWH. Ano naman ang kinalaman ng mga taga-LGU dyan? Naalala ba ninyo kahit nga gobernador ng Bulacan hindi alam na may mga ganong proyekto na 1 bilyon ang ibinibigay na pondo ng gobyerno para sa flood control program sa Bulacan? Walang alam ang mga taga-LGU dyan. Walang alam ang mga mga mayor, mga gobernador. Ngayon, pagdating naman sa kongresista, ito pong panahon ni Sandro Marcos, kailan ba nanalo si Sandro? 'Di ba 2022 lang naman nanalo si Sandro. Ang proyekto ng mga Diskaya diyan sa Ilocos Norte 2016 pa. Napakatagal na nilang may proyekto diyan sa lugar na 'yan, sa Ilocos Norte. 'Di ba? Kaya ito pong ito pong paglabas na ito ni Chavit, hindi natin masasabi na pure ang kanyang intention. Maliwanag dito, nakipagkuntsabahan to sa mga DDS. Peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Palakpakan yung mga tao. Pero tingin nyo ba maganda yung panawagan ni Chavit na yan? Na hinto muna sa pag-aaral ang mga kabataan? Kindergarten, elementary lang daw mag-aaral muna, high school at mga college lumabas daw at magrevolusyon o makipaglaban o kaya ipaglaban ang nangyayaring korupsyon. Hindi po tama yung panawagan na yan. Manong Chavit, ang taas po ng paggalang ko sa inyo. Pero tingin ko po nabubulagan kayo ngayon sa inyong pahayag dahil hindi po tama yan, hindi po hindi tama, sa totoo lang. Panawagan mo ba naman na sumama sa revolusyon ng mga kabataan? Dapat nga ang iligtas natin ang mga kabataan sa violence. Alam natin kapag lumabas ang mga kabataan, violence ang katapat niyan. Dahil po ang mga kabataan mapupusok. Di ba hindi tama yung panawagan na isasali pa yung mga kabataan? Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Parang i-hostage ang gobyerno hanggat hindi pumapasok ng eskwela ng mga kabataan. Hindi magbibitiw tong mga nasa gobyerno like PBBM. Parang hostage ang gobyerno. Bala kayo, hindi kami papasok ng school kung hindi kayo magbibitiw sa inyong posisyon. Ang sagwa no? Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila... Siguro, may nagpayo dito kay Chavit. Manong Chavit, mag-live ka. Udyukan mo mga kabataan na tumulad tayo sa Nepal, sa Indonesia. Mga Gen Z kasi ang mga nagwelga doon.
o mga kumbaga lumaban sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno ng Nepal. Especially sa Nepal, nakita natin, epektibo, 2 days lang napataob nila gobyerno, di ba? Pero ang laki po ng epekto nun sa ekonomiya ng Nepal. Lalong maghihirap ang mga tao. Back to zero ang mga Nepalese sa kanilang pinagdaanan na revolusyon na nangyari sa kanila. Tandaan po ninyo, tayo po ay nagsisimula pa lamang umaahon mula sa pandemya. Kapag po nagpatuloy ang mga welga na yan at nagkaroon po ng kaguluhan dito sa ating bansa, ang lahat ng nasimula ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga magagandang proyekto at magagandang pagbabago, development, para maiahon tayo mula sa pandemya, lahat po yan babagsak, lahat po yan mawawala, back to zero, as in back to zero po tayo, lalayasan tayo ng mga investor, lalayasan tayo ng mga turista, hindi na tayo papasukin ng mga turista, hindi na po tayo pupuntahan ng mga investor. Yung mga mayayaman, mayaman pa rin yan. Kahit bumagsak ang gobyerno ni PBBM, ang mga mayayaman po, maraming pambili ng pagkain. Tayo ba meron? Kaya ba nating masustain yan? Ikaw ba, Manong Chavit, kapag ba naghirap mga Pilipino, willing ka bang ipamigay ang lahat ng yaman mo sa mga Pilipinong maapektuhan ng iyong panawagan na magkaroon ng revolusyon o paglabas ng mga kabataan sa ating mga lansangan? Are you willing to be accountable for sa mga magiging kaguluhan na idudulot ng iyong panawagan? Masyadong mapusok si Manong Chavit, alam ko medyo may edad na siya. Maraming umahanga dito, maraming nagmamahal dito. Maaaring itong aking vlog na ito ay meron pong mga kumundena, merong mga hindi magustuhan na aking sinasabi. Pero dun lang po tayo sa totoo, Mr. Chavit Singson. Kung kayo po'y may tampo, may buwisit kayo, may inis kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Dahil sa hindi na pagbigyan ng inyong mga kagustuhan, hindi na ipwesto yung mga tao na inyong nire-rekomenda. Sana wag naman pong umabot sa punto na kayo po ay makikipagkasundo sa mga demonyo ng lipunan, mga DDS, mga supporter ni Digong para mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi po maganda kasi unang-una ala naman pong idudulot na mabuti ang inyong panawagan. Diba? Kaya po ewan ko kung saan hahantong itong issue na ito. Pero isa lang ang masasabi ko, pag ito'y lumala at nakinig ang taong bayan sa panawagan ni Chavit, sigurado ako, marami po ang magdurusa, marami po ang babagsak ang kanilang mga kabuhayan, maraming mawawalan ng trabaho, at marami po ang magsasakripisyo ng mga Pilipino sa panawagan ng isang matanda na tingin ko ay na-impluwensyahan po ng mga demonyong dumalaw sa kanya sa kanyang bahay. Di ba po? Kaya po talagang pangit ang kanyang paglabas na ito. At ito lang po, baka kaya rin po kayo lumalabas dahil may napipinto pong investigasyon na gagawin diyan sa sa Ilocos Sur. Maapektuhan ng inyong mga negosyo, maapektuhan ng inyong mga kamag-anak, baka po kaya po ganyan ang inyong sagot ay makipagkasundo sa mga Duterte para palabasin ng masamang-masama ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pwedeng yan po ang maging dahilan dahil alam po natin na nabanggit nitong mga nakaraang araw ang flood control projects at mga flood control mga proyekto ng DPWH na ang mga kontraktor po, ilan sa mga kontraktor ay merong kumbaga connection kay Chavit Singson. Ito na kaya 'yon? Ito na kaya 'yon? 'Di ba? Kaya siguro nagsalita si Manong Chavit, 'di ba? Nadidismaya po talaga ako kay Manong Chavit. 'Di ba? Kaya ewan natin kung talaga bang ito'y pure na para sa bayan o pure na para sa pansariling interes lamang. Yan ang tingnan natin kung ano ang mga nangyayari diyan at kung ano po ang mga susunod na tagpo diyan. Okay, Ate Mary Jane De Beira, ayan, shoutout po. Thank you po. Parang napansin natin si Manong Chavit kumakampi sa mga Chekwa at parang iniisip yata makipagkasundo tayo sa mga Chekwa. Sa totoo lang, ang ginagawa ni PBBM na
kontra sa mga ginagawa ng mga Chekwa sa West Philippine Sea ay napaka-diplomatic. Bakit? Never tayong gumante, never tayong nag-water cannon, never tayong nanakit ng mga Chekwa diyan sa West Philippine Sea. Sa mga nangyaring sagupaan diyan, pagkaka-engage natin sa mga Chekwa na yan, never tayong gumante. At yan ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, iniutos niya. Huwag tayong gagante, hayaan natin sila at dadaanin natin lahat sa diplomasya. Kaya nga po, puro paghahain lamang ng complaint ang ginagawa natin. Hindi tayo nananakit. Never tayong nag-water cannon. Diba? Kaya, ewan ko lang, Manong Chabit, kung makakabuti sa ito o makakasama sa ito, pero isa lang ang nakikita ko, parang na-impluwensyahan ka ng mga demonyo sa lipunan. Yun lang po masasabi ko. So ako po hindi na po magtatagal at ako po paalis. Salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.